Meg and Ryan all about? Okay, Meg and Ryan is about two single millennial individuals who happen to chance upon each other in a very unexpected roller coaster romantic situation, and that unfolds the romance and the love story. Two opposite individuals na gusto nating makita yung journey, how they will complement with each other. Will they survive with their opposite characters? So yun lang yung pinaka-premise ng Meg and Ryan. Parang napapansin namin direct na nai-enjoy mo yung gumawa ng mga ganitong romantic film. Kasi since last year, di ba, nakadalawang romantic films, kaya yung Chances, You and I, tsaka yung That Kind of Love. That Kind of Love. How does it, hintayin niyo yung pang-apat. I did an action film. Kasi naiba na. It's just that yun yung pumasok sa timeline, doon sa plano namin as a production. Kung ano yung unang gagawin, di ba? So, it just so happened na nauna yung Chances Are You and I. Nabigyan kami ng magandang schedule ng mga artista. That's why nauna siya. And then with That Kind of Love, nabigyan din kami ng pagkakataon na ipahiram sa amin si Barbie, ang Barda, kaya nagawa namin. With this one, with Meg and Ryan, talagang trinay naming makuha yung schedule sila JC and Rian. And then I have a fourth one, hopefully, action naman siya. Pero direct, how do you choose a film or a story na gagawing pelikula? Direct. Okay. When choosing a story, I always want to have a very strong message na makakapag-reflect ang audience mo once they get out of the cinemas. And I'm very fan of good lines, conversation, di ba? The two films that we did sa production, sinulat yun pareho ng anak ko. Yeah. So of course, syempre, nandito siya. So, syempre, uunahin ko pa ba ang iba, kundi ang ng product ng anak ko. Then the third one is Meg and Ryan. We all know naman, Manay Gina, Marisa Tagasa. So first draft of script pa lang talagang nakita ko na yung mga subliminal messages na gustong ipahiwatig ng mga eksena. So it's not just a simple romantic comedy na nakakatawa, nakaka-inlove and all. Pero when you marinate more on the scenes, mararamdaman mo, ito pala yun. Somehow you reflect on the situation na nangyari. It speaks a lot about values, about love. And yun yung talagang pinaka-core ko when doing film about love, di ba? Yung matinding message na mai-impart mo sa audience natin. Is there an inside joke somewhere? Kasi Meg Ryan. Yes. Yeah. Yung Meg Ryan, if you're familiar with Meg Ryan, di ba? So, when we started this film, hindi siya talaga Meg and Ryan. So, since Manay Gina and I are a fan of Meg Ryan, you know naman Meg Ryan in the 80s, he's the queen of all rom-coms movie in the 80s, di ba? So, fan ako ng mga movies niya. So, when we were dissecting the script, doing all the, anong pwedeng magandang title, masyado akong nahook dun sa character ni Meg, tsaka character ni Ryan. I always blurt out, ang galing naman itong Meg na to, itong Ryan na to. Hanggang sa dumating doon sa point, pwede kaya, sabi sa akin ni Manay Gina, can we do Meg and Ryan? Tapos yun, doon na nagkaroon na kami ng common love for the title. And Manay Gina is very talaga, no, Meg and Ryan gawin natin kasi it's a homage for Meg Ryan. So, at least kahit papano, di ba, may recall, di ba? So, sabi ko, okay, Manay, sige, let's push for it. And I trust naman my writers. She gave me a very, very good script. So, nung nakita ko na possible na makuha namin si JC at si Rian, pumayag sila with the schedule, pumayag sila dun sa gusto kong mangyari and all, nung nag-pitch kami. Sabi ko, sige, it's good to go. Hindi niyo ba naisipan kumuha ng totoong magka-love team or yung dating magka-love team? I tried it with Barda, di ba? Tapos, I wanted to experiment sana. Wala akong makitang older love team na ang sensibility kayang i-pull off yung alcoholic, at the same time, workaholic and virgin
boy, di ba? Ang iniisip ko kasi baka matapakan ko. Yung ibang love team kasi they have branding to protect. Bawal. Oo, they have branding to protect. So I needed an older actors para at least ma-pull off yung characters. That's why ako talagang sugal yung nakita ko with Meg at saka with JC and Rian. Kasi never ko naman sila nakita pa together. JC is very much with Bella Padilla, di ba? Yeah. So I don't wanna veer into getting both of them kasi parang ano pa yung makikita nilang iba. Maybe they explored na each other, sobra na silang comfortable with each other. Baka wala na akong mailabas na ibang flavor. So, when I thought of, sabi ko, pwede kaya Rian because sobrang mahanga ako sa kanya kung paano siya umarte. Magaling siyang artista talaga. So I was, kanina nga, na-share ko, di ba, ang hope ng isang director, pag nag-pitch siya, ideal character, ideal artista na gusto mo, sana pumayag. So, well, nag-hope ako na sana pumayag sila, nag-pitch kami, binalikan naman nila kami na nagustuhan nila yung story, and that's it. Everything is history na, ito na, Meg and Ryan. Kaya sobrang emotional ako kanina kasi yung struggle ko as a producer, of course as a director, you know naman very well, sugal talaga ang pagpuproduce ngayon. Kung hindi bumalik ang pera at ang panag-produce mo, ano na ang next na gagawin mo, di ba? Saan ka kukuha ng next? Kasi hindi naman pwedeng sagarin mo lahat-lahat ng kabuhayan mo and all, di ba? So, for me, it's a struggle. So, pero then again, yung pagmamahal natin sa industriya, kasi ako as a filmmaker, kung it's a straight to platform ko, ano yung magiging ambag ko sa film industry, hindi ko man lang sinubukan, di ba? That's why sabi ko, sige, let's see for the proper timing, proper way of launching it. Maybe the right time is God's time. So, syempre, nandun yung ang dami ko na naririnig na naluluma na, kailan mo ipapalabas, makukuha mo pa ba yung mga, matatawag mo pa ba yung mga artist mo, paano kung hindi na sumuporta sa tagal. May mga ganun akong na-encounter na parang, oh my God, oo nga no, magiging relevant pa ba itong pelikula kung hindi ko ilalabas. Tapos just, you know, I tried ang testing ground sa akin yung trailer. When I first submitted the trailer to MTRC, it was rated X. Yes. Sa mga scene. Yung mismong trailer na ginawa ko. So I got depressed. Kasi sabi ko, shucks, kung yung ginawa kong yun, napingin ko, maganda na sa akin sa standard ko. Ano pa yung gagawin ko? Ba't na-X? Paano ko i-showcase to na mapanood in cinemas? Kung X-rated, ang dami kong kinwestiyon about regulation, ang dami kong pinagkumpira na bakit sa Viva Max na R13, R16 lang. Diba yung may mga films na napapalabas naman na makikita mong may R13, R16. Ano yung kina-X nung? Yun nga, ano yung kina-X? They did not give any reasons. But they do, for it. diba? They usually do. No I didn't get any word from them So, nung nakita ko, I tried to study kung ano ba, baka maybe there's a word fuck, there's a word sex, or maybe the one Rian crossing the street na naked, baka yon. So well, actually yung ginawa naman ng MTRCB na yon, ito yung naging product. Because of that, I tried my best to marinate more on how will I do, na-challenge ako how to redo the context of my trailer. Para din na later on, mabigyan naman ng justice yung pelikula. Hindi kasi siya X-rated film. Hindi siya di ba? So, we submitted again, and finally we got a PG rating tapos general audience yung poster namin, PG rating yung aming trailer, this one, di ba? At the same time, nakuha ko yung song na matagal ko nang inililigawan kasi it's a very expensive song. It's a very popular song. So, hindi ko siya, of course, as an independent producer, di ba? At least you need to manage kung hanggang saan lang yung parameters mo. Your budgeting, everything, di ba? So, sobrang laki ng pasalamat ko dun sa maker at composer ng song. Nung in-interview ko siya, note ko si Darwin, composer. So, nakakwento ko sa kanya yung story ng Meg and Ryan.
he was surprised. Sabi niya, you know what? When I did Torete, that's the story of Torete. Diba? Yung, kung tignan mo yung tignan mo yung lyrics, imaano mo, intindihin mo yung lyrics, that's the story of Torete. So sabi ko, so Sir Darwin, are you going to at least give us a chance for the song? Why not? Sabi niya. So that's it. Nag-inspire ulit ako to launch it. Na-inspire ulit ako to get a play date. Since July, ang daming mga foreign, di ba? Ang dami nga din pong nag-move. Ang daming nag-move, ang dami ako narinig na walang kinita. Ang daming din. So, yun na naman, another anxiety on my end na paano kaya, ano kaya magiging. Pero you know what keeps me going is naniwala ako sa pelikula. Naniwala ako na hindi ko na inisip kung ano man yung magiging outcome. Ang inisip ko na lang, nakagawa ako ng maganda. May magandang mensahe na sana ma-appreciate ng lahat, di ba? So, I'm not expecting for a box office or whatever. Hindi naman na nangyayari yun. Pero ang sa akin lang, sana makabawi, may manood, people get to talk about the film, word of mouth, panoorin nila. Kasi hindi naman po ako mapapahiya dun sa mensahe, sa pagkakagawa ng pelikula. Dahil hindi siya typical na rom-com. At binuhos po namin dito yung 100% namin. Kanina nga, emotional na rin si Rian. Kasi they didn't expect na magkakaroon ng ganitong launch pa. Kala nila hindi ko nabibigyan ng time to launch it pa nang magkaroon ng press. Kasi even now, struggle din mag-invite ng press. And I'm very thankful to Sir Jemuel na pull off niya na kahit paano may pumunta. Ang bongga. So, in-expect ko na sana Sir Jem, di ba, kahit paano magkaroon tayo ng buzz around. Tulungan niyo po kami dahil kailangan po namin maliliit na producer na ma-inspire ulit to do films na kahit papaano, di ba? May laban na yun naman yung objective ko magkaroon ng magandang pelikula. Laking Star Cinema po ako. Yeah. From Joyce Bernal, from Chito Ronyo, Loris Gillian, Joyce Bernal. I don't wanna naman disappoint all my mentors na gumawa ng hindi naman maganda, di ba? At least kahit papano sa standard ko bilang filmmaker, mabigyan ko ng maganda yung mga projects na gagawin ko. Pero direct, hindi mo ba na-miss yung paggawa ng mga teleserye? Right now, Sa mga TV? Sa TV ngayon, sa teleserye. Because I have my own company now kasi, di ba? This is a Or hindi ka nakakipag-collab? Yun, that's one of my next target. Kasi like right now, after ng action film ko, yun na yung tinatarget ko na Mga ngayon. series naman, di ba? Pero kasi nandun pa rin sa akin yung pagpapelikula. Yung series, that's one target na gusto kong ma-achieve later on. Maybe a collaboration with ABS or GMA later on. Or TV5. Yeah, TV5. TV5 is a very open sila for that. I'm just, waiting for proper timing, proper opportunity. Kasi, syempre, maliit po ako sa production. Kumbaga, pwede ko silang piliin, pero I don't know if pipiliin nila makikulab sa akin. I hope dumating ako dun sa point na makikita rin naman nila yung value namin sa production for them to collab with us. Last na lang from me. Kasi po ngayon, sineselebrate kasi you used to be a kapamilya. Yes. You're still a kapamilya. Ngayon po sineselebrate yung tahanan natin ng isa't isa. And gigabain na po yung iconic tower ng ABS-CBN. How does it feel po as na gigibain na yun? Tapos sa kapamilya, how does it feel? Oh my God! Doon pa lang sa non-franchise renewal, iniyakan ko yun. Kasi, I grew up sa ABS-CBN Sila yung nagbigay ng opportunity sa akin. Sila yung nag-hone sa akin as a filmmaker in this industry. So, diba, knowing that mawawala na yung ganon, parang part of my history, part of my being is already, kahit papaano na-shatter, diba? Your DNA. Yes, part of it. Kasi dun ako natuto at dun ko minahal ang industriya because of ABS-CBN. So, malungkot, natural, at kumbaga, I can't explain the feeling, pero nanghihinayang kasi how come mawawala yung napakagandang tahanan na nagbigay naman ng sobrang magandang ambag sa industriya at sa natin, sa arts and culture natin, di ba? So it's so sad
na ganun yung naging turn around nung mga pangyayari, di ba? A lot of my friends are, nandun sila ngayon. May mga pictures din kami doon na old pictures namin, di ba? Together. Parang reunion. Reunion, yeah. Pero syempre, sana mag-open ng more doors or parang mas maging bongga pa yung... Yeah, ang ABS-CBN naman, ang maganda naman sa kanila, very supportive sila when it comes to collaboration. Hindi nila ako nakakalimutan din. Pag may pagkakataon na pahiram nila sa akin ng mga artista nila, sinusuportahan nila ako dyan, di ba? Pero we're getting there na sana magkaroon pa ng more collaboration with different artists. Kasi ngayon hindi na mahirap kasi na-lessen na yung competition. Pero hindi nyo maaalis na inside their circle, may mga competition pa rin, di ba? So, kami naman, since nasa outside kami yung tipong lumalaban din lang kung ano yung pwedeng ibigay ng mga maliliit na kagaya namin. Para at least later on, masandigan na rin kami ng ibang mga artista. Maging major player na rin kami, di ba? Magkaroon na rin ng mas may flavor na iba na pwedeng ipalabas sa industriya natin. Direk Cassie, napapanood ba nila Direk Chito yung mga nagawa mo noon? Oo. Anong sabi Minsan, kinocongratulate nila ako. I even invite them sa premiere night. Kinocongratulate nila ako. In-encourage nila ako to do more. Sabi nila, since dyan ka masaya, sana patuloy kang gumawa ng pelikula. All encouragement, all inspiration na pwede lang ibigay. Kasi yun naman ang kailangan namin sa industriya natin. Tulong-tulong tayo. Otherwise, mawawala ang industry. Para dumami. Para dumami pa. Diba? Kasi kaya naman gawin. And sana lang, mas dumami pa yung vision na maging maganda at maayos yung nasimulan na. Invite na lang po. Invite na lang. Yeah, thank you everyone for at least considering to be part of our MediaCon. I'm inviting everyone, so please watch Meg and Ryan. Supportahan po natin ang pelikulang ito para sa industriya din, pelikulang Pilipino at para din sa aming lahat na aspiring to at least share more Filipino films in the future. August 6 po, Meg and Ryan in cinemas nationwide. And hopefully, maging maganda ang pulot ninyong mensahe sa pelikulang ito. Maraming salamat. Thank you po.